Limang nakakagulat na reaksyon ng mga taong hinatulan ng kamatayan. Unang bira bago tayo magsimula ay tatanungin muna kita. Tutol o sang-ayon ka ba sa parusang kamatayan sa Pilipinas? Kung oo o hindi ang sagot mo, bakit mo ito nasabi? Comment down below. At ngayon tumbukin na natin ang pinakapaksa. Dito, matutunghayan nyo ang limang nakakagulat na reaksyon ng mga taong hinatulan ng kamatayan. This is Arvin Polo TV, kaya naman simulan na natin. Siya si Michael Brady. Nakulong siya at tinatulan ng 24 years sa kulungan ng barilin niyang isang state trooper sa North Carolina. At 4 years ang makalipas habang nasa kulungan na siya, ay sinubukan nilang tumakas sa kulungan kasamang tatlo niyang kakosa. At dito nakapatay sila ng 4 na taong nagtatrabaho sa presuhan sa Pascotang Correctional Institution sa North Carolina. Inutas nila ang 4 gamit lang ang martilyo at gunting. Sinubukan niya pang tumalon sa bakod para tumakas pero nahuli pa rin siya. At sa kabila pa nito, nang nililitis na sila sa husgado ay sinabi ng prosecutor na si Grady daw ang talagang pinakautak ng krimen. At makikitang hindi bakas sa mukha niyang pagsisisi. At matapos nito, hinatulan siyang guilty. At ito na ang mga sumunod na nangyari. Matapos ang lahat, binasa na ng judge ang mga recommendation ng jury. At ang hatol ay kamatayan. Jury unanimously recommending that the defendant be sentenced to death. At nakikita pa rin sa mukha ni Grady na walang kahit anumang bakas ng emosyon sa mukha niya. At ngayon sila naman si Austin Myers at si Timothy Mosley. Sila'y hinatulan dahil magkasama nilang inutas ang 18 anyos na si Justin Pack sa may Ohio. Ang ginawa ng dalawa'y pumunta sila sa likod ng bahay ng biktima para looban at nakawan ng safe ng pagmamay-ari ng tatay. At sa kalagitnaan ng pagnanakaw nila, si Pack ay sinakal nila gamit ang isang kable. At oo, tama ka. Narinig at naglaban kasi si Pack kaya siya sinakal. At bukod pa rito, sinaksak din nila ito ng halos 21 na ulit dahilan ng kanyang pagkasawi. That way it would create no mess, pretty much be an easier job to handle. Obviously Justin was trying to put up a fight and he wasn't overpowering us. Sa kabilang banda, ang mga sinabing ito ni Mosley ay taliwas kay Myers para kahit papano ay kaawaan siya ng mga tao. Kaya naman dahil dito, hinatulan lang si Mosley ng habang buhay na pagkakakulong, habang si Myers naman ay tila naging iba ang kapalaran. Nagmakaawa na siya at dinamay niya pa ang mga magulang niya at magbabago na raw siya para di siya hatulan ng bitay. At pakinggan mo ang sinabing ito ng tatay ng biktima. I'm not gonna stand up here and tell you how much I hate you. That is without question. I would just hope that every time you close your eyes at night, you see my son Justin. Nakakalungkot, no? Ngayon matapos basahin ng judge ang recommendation ng mga jury, ito na ang mga sumunod na nangyari. I think there's a lot of good things I can do with my life if you allow me to keep my life. Ito na ang huling tayo ni Myers para pakiusapan ng judge. At di natinag o naawa man lang ang judge sa mga sinabing ito ni Myers. Kaya naman pinatawan niya ito ng pinakamatinding parusa, ang parusang kamatayan. The defendant does not understand how precious life is. Therefore, the sentence of death shall be imposed upon Austin Gregory Myers on the charge of aggravated murder. Tumangulang si Myers habang nangungusap ang kanyang mga mata. Sa edad niyang 19, siya na ang pinakabatang hinatulan ng bitay sa Ohio. At ngayon dumako naman tayo sa kanya. Siya si Nico Jenkins na hinatulan dahil sa may 4 counts of murder. At tila masayang masaya pa siya nang ginawa niya ito. Oo, 15 anyos pa lang kasi si Nico ay pinadala na nga siya sa Youth Correctional Facilities at binuno niya dito ang 10 taon na pagkakabilanggo dahil sa ginawa niyang carjacking. At ilang buwan lang matapos niyang makalaya ay namaril at nakapatay na naman siya ng 2 tao dahil tinangka nilang maglaban ng nanakawan niya. At 8 araw pa lang makakalipas, ang kasunod na naman niyang inutas ay ang dati niyang inmate na nakilala niya lang din sa kulungan. Kinitil niya ito sa kanyang sariling garahe. At matapos nito 2 days na naman nang makalipas, pumatay na naman siya dahil muli sa carjacking. At dahil dito inaresto na siya. Di man siya naaktuhan sa mismong pagkitil pero nakikita ang DNA niya sa pinangyayarihan ng krimen. At ngayon nang nililitis na siya, tinanggalan siya ng karapatan sa jury trial. Ibig sabihin nito ang 3 judge nang magpapasya kung inosente ba siya o guilty. At
At matapos mapatunayan na guilty si Jenkins sa 4 na pagpatay, ay nakaupo lang siya at tila di makagalaw. At ngayon heto na ang pinakahatol. Therefore, this panel finds that the death penalty is appropriate, should be, and is hereby given for each of the 4 murders by the defendant. At nang napakinggan niya ang kamatayang hatol sa kanya, ay nanatili lang siyang walang kibo. At ngayon siya naman si Martez Abram na nahatulan dahil sa 2 counts of murder nang kitilin niya ang 2 empleyado sa Walmart sa may South Haven, Mississippi. Nagtatrabaho sa Abram sa Walmart at sinuspindi siya dito. Kaya naman nung oras na sinuspindi siya, agad siyang bumalik sa may store na meron ng daladalang kargada. Pinagbabaril niya ang isang manager na si Anthony Brown at si Brandon Gales. At bukod pa, binaril niya rin ng isang police officers, buti na nga lang nakaligtas dahil sa bulletproof vest. At dahil dito, inaresto siya at ngayon nasa korte na nga siya at inamin lahat ni Abram ang ginawa niya. That's you, isn't it, sir? Yes. Look at it, please, sir. Yes. Mr. Gale is on the floor going down at this point, isn't he? Yes. Okay, and that's you shooting him, right? Yes. Look at the screen, sir. Yes. That's you shooting him? Yes. Can you admit that you shot him in cold blood? Yes. You shot him again, didn't you? Yes. After that, you went back to the toilet paper aisle, didn't you? Yes. At ito naman ang asawa ng isa sa mga biktima. Took Anthony from me on the exact day 20 years earlier that we had our first date. At ngayon ito na ang panahon ng paghahatol ng kapalaran ni Abram. 1, I will sentence you to death. Count 2, you will be sentenced to death. And count 3, you will be sentenced to life in the penitentiary. At ang nadinig ni Abram ang hatol na bitay sa kanya ay nakatayo lang siya at wala ding kibo. At ang pinakahuli siya naman si Marquette Lloyd na nahatulan din dahil sa pagkitil niya sa isang police officer sa may Orlando, Florida. Ganito ang unang nangyari. Hinahabol kasi siya ng mga pulis dahil kinitil niya ang girlfriend niya. Nabuntis pa naman at siya pa mismo ang ama. Nakatakas siya sa pangahabol. Pero ilang buwan lang ang makalipas naspatan si Lloyd sa may Walmart. At nagkataon ng isang police lieutenant na si Deborah Clayton ay saktong pumunta din sa may Walmart. Pagpasok ng pulis, kumuha siya ng cart at naglakad-lakad. Ayon pa sa investigasyon, maraming ulit silang nagkasalubong. At ang papalabas na si Lloyd ay natimbrihan ng pulis kay Lloyd. Kaya naman pinatigil niya ito at nang aarestuhin niya na doon na nagkaputukan. At dito namatay ang pulis habang nasa bakbakan. At dahil sa may sinagawang 9 days manhunting ay nahuli nga nila si Lloyd. At nung huhulihin na nga siya, sinubukan niya pang tumakas kaya naman nabulag ang isa sa kanyang mga mata dahil sa panlalaban. At during paglilitis ay sinabi ni Lloyd na lahat ng mga pulis ay nais siyang patayin. Pero napatunayan ng jury na guilty si Lloyd. At ito na ang moment of truth, babasahan na siya ng hatol. We, the jury, unanimously find that the defendant Marquette Lloyd should be sentenced to death. At ang hatol sa kanya ay parusang kamatayan. At dito sumabog si Lloyd sa galit pero wala na siyang nagawa kundi tanggapin na lang ang parusa.